Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa nakaraang kabanata, pumasok sina Elias at Amihan sa bangungot ng Batibat upang iligtas si Kulas, bago nila pinalaya ang baryo dapit hapon mula sa mandurugong nagpapanggap na manggagamot. Nagising din ang ikalawang sinag, ang kapangyarihang makapagbalik ng buhay, lakas, o dugong sa pilitang ninakaw. Ngunit sa kanilang paglalakbay ay hinarang sila ng dalawang babaeng may pakpak. Sinasabi ng manananggal na ninakaw ng kapatid ang kalahati ng kanyang katawan, habang inaakusahan naman siya ng magtatanggal na pinatay niya ang kanilang buong pamilya. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, kapag dalawang taong nasaktan ang nagsasabi ng magkaibang kwento, maaaring may isang nagsisinungaling. Ngunit hindi ibig sabihin nitong alam na ng isa ang buong katotohanan. Simulan na natin ang ika-6 na kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Nagliwanag ang mga salita sa mapa ng mga ugat. Isa lamang sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Sa gitna ng daan ay nakatayo ang ibabang bahagi ng katawan ng isang babae. Sa ulap naman ay nakalutang ang manananggal, isang magandang dalagang hanggang baywang lamang ang katawan. Gumagalaw sa hangin ang mahahaba nitong lamang loob na tila mga ahas na naghahanap ng masisilo. Sa kabilang dulo ay nakatayo ang magtatanggal na buo ang katawan at may malalaking pakpak na parang paniki. Siya ang nagnakaw sa kalahati ko. Siya ang pumatay sa aming pamilya. Maaari bang pareho silang nagsisinungaling? Sinabi ng mapa na isa lamang ang nagsasabi ng totoo. Baka mapa rin ang nagsisinungaling. Ano ang mga pangalan nyo? Ako si Hiraya. Huwag mo siyang pakinggan. Ang babaeng iyan ay si Mayumi, ang kapatid kong nagkunwaring patay upang nakawin ang aking katawan. Hindi mo ako kapatid. Biglang sumugod si Hiraya. Bumuka ang kanyang bibig at humaba ang dila na may tulis sa dulo. Umiwas si Mayumi, ngunit pumulupot ang mga lamang loob ni Hiraya sa isang pakpak niya. Bumagsak silang dalawa sa gitna ng daan. Lumundag ang ibabang katawan at tumakbo patungo kay Hiraya. Bakit parang ako ang hinahabol ng mga paa? Binago ng dalawang binti ang direksyon at sinipa si Kulas sa tiyan. Tumilapon siya sa mga kawayan at napahawak sa sugat sa kanyang tagiliran. Sabi ko nang abang dapat bumalik tayo sa kabayo. Sinubukan ng ibabang katawan na tumalon patungo kay Hiraya. Hinagis ni Amihan ang isang lubid na binudburan ng asin at itinali ang dalawang bukong-bukong nito. Nag-usok ang balat at bumagsak ang mga binti sa lupa. Ibalik ninyo sa akin. Sumugod ang manananggal kay Amihan. Hinarang siya ni Elias at sinalubong ng gulok ang matutulis na kuko. Tumama ang bakal sa buto, ngunit hindi naputol ang daliri ni Hiraya. Hinampas siya ng isang pakpak at tumama ang kanyang sugatang balikat sa kawayan. Muling dumugo ang butas na tinamaan ng pulang sibat noong labanan sa dapit hapon. Huwag mong hayaang madikit siya sa mga binti. Hinablot ni Mayumi ang buhok ni Hiraya at inihagis paitaas. Nagbanggaan ang kanilang mga pakpak at nagkalat ang maitim na balahibo sa daan. Sabihin mo sa kanila kung bakit mo itinago ang aking kalahati. Upang pigilan kang pumatay muli. Itinaas ni Elias ang bato ng liwayway. Unang sinag, ipakita mo ang mga tanikala. Sa gintong liwanag ay nakita niya ang isang pulang hiblang nakakabit sa magkapatid. Ang hibla ay hindi nagmumula sa kanilang puso. Nanggagaling ito sa isang lumang tor sa kabila ng kabundukan. May ikalawang hiblang nakakabit sa nakagapos na mga binti, ngunit hindi ito kapareho ng katawang lumilipad sa itaas.
Hindi sa iyo ang mga binting iyan, Hiraya. Napatigil ang manananggal. Nagsisinungaling ka. Ipinakita ng liwanag ang tunay na dugo. Hindi nagtutugma ang mga ugat ninyo. Dahil ang tunay niyang kalahati ay nasa Tor. Ikaw ang naglagay roon. Umalingaw mula sa malayo ang tunog ng kampana. Napahiyaw si Hiraya at hinawakan ang putol na baywang. Parang hinihila ng pulang hibla ang kanyang laman pabalik sa Tor. Papunta siya rito. Sino? Ang lalaking nagbigay sa amin ng pakpak. Biglang nagdilim ang buwan. Naglaho si Hiraya sa ulap habang dala ng hangin ang kanyang sigaw. Sinubukan ni Mayumi na sumunod, ngunit bumagsak siya dahil sa sugat sa pakpak. Itinutok ni Kulas ang sibat sa lig niya. Bago ka lumipad, gusto naming malaman kung bakit ninanakaw mo ang lamang loob ng mga hayop. Hindi ko kinakain ang mga iyon. Lalong naging nakakatakot ang sagot. Ginagamit ko upang palakasin ang pananggalang ng baryo hangin-hangin. Ang ritual na gumagamit ng sariwang lamang loob ay itim na mahika. At ang pananggalang na iyon ang tanging pumipigil kay Hiraya na maamoy ang mga bata. Gumalaw ang mapa ng mga ugat sa supot ni Elias. Lumitaw rito ang 2 piraso ng isang simbolo. Ang unang kalahati ay nasa baryo hangin-hangin. Ang ikalawa ay nasa lumang Tor. Dadalhin mo kami sa baryo. Kapag nakita ako ng mga tao, papatayin nila ako. Kung nagsasabi ka ng totoo, patutunayan natin. At kung hindi, hindi mo na kailangang matakot sa kanila. Parang pagbabanta iyon. Iyon nga. Binalot ni Amihan ang sugat sa pakpak ni Mayumi at itinali ang mga kamay nito. Inilagay naman ni Kulas sa sako ang mahiwagang mga binti. Kapag sinipa ko nito mula sa loob, iiwan ko talaga. Naglakad silang 4 patungo sa baryo hangin-hangin. Bago sumikat ang araw ay narating nila ang mga bahay na napalilibutan ng matataas na kawayan. Sa bawat pintuan ay may nakasabit na bawang, asin, at mga tuyong dahon. Ngunit sa gitna ng plaza ay nakahilera ang 7 patay na kambing. Bukas ang kanilang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Siya ang kumuha. Pinalibutan sila ng mga taga roon na may hawak na itak at sibat. Isang matandang lalaking may pilat sa mukha ang lumapit kay Mayumi. 20 taon mong pinatay ang mga hayop namin. Ngayon ay ikaw naman ang bubuksan namin. kapag pinatay ninyo ako, mawawala ang pananggalang. Wala nang naniniwala sa kasinungalingan mo. Itinaas ng kapitan ang itak. Hinarang iyon ng gulok ni Elias. Bigyan niyo kami hanggang lumubog ang araw. At kapag may namatay dahil pinatagal namin ang buhay ng halimaw, ako ang mananagot. Dinala sila ng kapitan sa lumang kulungan ng baryo. Ikinadena si Mayumi sa poste habang nagbabantay ang mga taga roon. Sinuri ni Amihan ang mga bangkay ng kambing. Walang kagat sa laman at hindi nabawasan ang dugo. Tama siya. Hindi ito pagkain. Kinuha ang atay, puso at baga para sa ritual. Mabuti naman. Akala ko maselan lang siya sa ulam. Sinundan nila ang bakas ng maitim na dugo patungo sa kawayanan. Sa gitna nito ay may 7 tapayang nakapalibot sa isang lumang bato. Sa bawat tapayan ay may lamang bahagi ng hayop at piraso ng pulang sinulid. Kapag umiihip ang hangin, lumalabas mula rito ang usok na bumabalot sa buong baryo. Pananggalang nga. Ngunit may mali. Ano? Hindi si Mayumi ang gumawa ng unang bilog. Mas matanda ito sa kanya. Sa ilalim ng bato ay nakita nila ang isang kahong bakal. Nasa loob ang lumang kwaderno ng isang babaylang nagngangalang Elena. Sa unang pahina ay may larawan ng kambal na batang babae, sina Mayumi at Hiraya. Kapatid na niya. Nagsinungaling si Mayumi nang sabihin niyang hindi niya kapatid si Hiraya. Ngunit maaaring totoo ang pangalawa niyang sinabi.
Binasa ni Amihan ang huling pahina. Dumating ang lalaking nakaputi at inalok kay Hiraya ang lakas upang maparusahan ang mga humahamak sa kanya. Tinanggap ng anak ko ang itim na binhi. Pagsapit ng hating gabi, humiwalay ang katawan niya at hindi na niya nakilala ang sariling pamilya. Pinatay niya ang kanyang ama at 2 kapatid. Si Mayumi lamang ang nakatakas. Upang pigilan ang susunod na pagpatay, tinanggap ni Mayumi ang kalahati ng sumpa at ikinulong ang tunay na ibabang katawan ni Hiraya sa tor. Natahimik silang tatlo. Kung gayon, totoo ang sinabi ni Mayumi. Pinatay ni Hiraya ang kanilang pamilya. Ngunit maaaring wala siya sa sariling isip. At dahil tinanggap ni Mayumi ang kalahati ng sumpa, naging magtatanggal din siya. Sa ilalim ng kwaderno ay may kalahating palawit na hugis pakpak. Nang ilapit iyon ni Elias sa mapa ng mga ugat, nagliwanag ang unang bahagi ng simbolo. Biglang may sumigaw mula sa baryo. Pagbalik nila sa plaza ay nakabukas ang kulungan. Nakahandusay ang 2 bantay at nawawala si Mayumi. Niloko ninyo kami. Mula sa itaas ay bumagsak ang bangkay ng isang malaking kalabaw. Sa bubong ng kapilya ay nakadapo si Hiraya. Hindi si Mayumi ang pinakawalan nila. Ako. Nakapulupot ang kanyang mga lamang loob sa liig ni Mayumi. Hawak naman ng magtatanggal ang batang anak ng kapitan upang protektahan ito. Ilayo ninyo ang bata. Inihagis ni Mayumi ang bata kay Elias. Sinalo niya ito, ngunit bumuka muli ang sugat sa kanyang balikat. Kinagat ni Hiraya ang pakpak ng kapatid at pinilas ang isang malaking bahagi nito. Bumuhos ang maitim na dugo sa bubong. Ibinuka ng manananggal ang bibig at sumigaw sa napakataas na tinig. Nabasag ang mga bintana at napaluhod ang mga taga-roon habang tinatakpan ang kanilang mga tainga. Mula sa 7 patay na kambing ay biglang gumapang ang natitirang mga lamang loob. Pumulupot ang mga iyon sa mga paa ng mga tumatakas na bata at hinila sila pabalik sa plaza. Tumakbo si Amihan at pinaghahampas ng tungkod ang mga buhay na bituka. Tinaga naman ni Kapitan Berto ang isang mahabang ugat na nakabalot sa binti ng kanyang anak. Mula sa bubong ay bumaba ang dila ni Hiraya at tumusok sa balikat ng kapitan. Hinila ang matanda pa itaas, ngunit hinawakan ni Elias ang kanyang mga paa. Bumaon ang dila sa laman habang magkasalungat silang hinihila ng binata at ng manananggal. Kulas, putulin mo! Tumalon si Kulas sa bubong at hinampas ng sibat ang dila. Naputol ang matulis na dulo at bumagsak si Kapitan Berto sa mga bisig ni Elias. Iisa-isahin ko ang lahat ng pinoprotektahan mo, Mayumi. Tumalon si Kulas at itinarak ang sibat sa lamang loob na nakapulupot kay Mayumi. Pumutok ang isa sa mga ugat at tumalsik ang malapot na likido sa mukha niya. Hindi ko alam kung dugo iyan, pero ayaw kong malaman. Kumawala si Mayumi at sinunggaban ang liig ni Hiraya. Pareho silang bumagsak mula sa bubong patungo sa plaza. Bago sila tumama sa lupa ay bumuka ang pulang hiblang mula sa tor. Hinila nito si Hiraya paitaas at dinala palayo sa baryo. Dalhin ninyo ang kalahati ng palawit kung gusto ninyo siyang makita. Nawala siya sa direksyon ng baryo bantayan. Nanatiling nakahandusay si Mayumi sa plaza. Nabali ang isang pakpak at may malalim na sugat sa kanyang leeg. Bakit mo iniligtas ang anak ko? Dahil hindi kasalanan ng bata ang galit mo sa akin. Ipinakita ni Amihan ang kwaderno sa mga taga-baryo. Unti-unting ibinaba ng mga tao ang kanilang sandata. Kung totoo ang lahat, 20 taon mong binantayan ang baryong humahabol sa iyo. Hindi ko ginawa para sa inyo. Pangako ko iyon sa aking ina. Bakit mo itinangging kapatid mo si Hiraya? Dahil sa bawat pagbanggit ko sa kanya bilang kapatid, naaalala ko ang gabing pinatay niya ang lahat. Nasa ilalim siya ng sumpa. Alam ko, ngunit alam din ng puso ko kung kaninong mga kamay ang may dugo. Ibinuka ni Elias ang mapa ng mga ugat.
Nagtatapos ang pulang hibla sa lumang tor ng Baryo Bantayan. Nasa tor ang tunay na katawan niya at ang ikalawang bahagi ng palawit. Nasa tor rin ang puso ng sumpa. Kung sisirain natin yon, magiging tao kayong dalawa. O sabay kaming mamamatay. Gumawa sila ng bagong pananggalang gamit ang mga natitirang tapayan. Pagkatapos ay nagtungo sina Elias, Kulas, Amihan, at Mayumi sa Baryo Bantayan. Makalipas ang 2 oras ay narating nila ang pamayanang nakapalibot sa isang tor na yari sa maitim na bato. Sarado ang lahat ng bahay kahit tirik ang araw. Sa mga bintana ay nakasilip ang mga taong maputla at takot. Huwag kayong lalapit sa tor. Isang matandang babae ang sumenyas mula sa silong. Pumasok sila at nadatnan ang 6 na batang nagtatago sa ilalim ng mesa. Bawat gabi ay bumababa ang babaeng kalahati ang katawan. Kapag walang hayop na nakatali sa plaza, tao ang kinukuha niya. Bakit hindi kayo umaalis? Kapag lumalampas kami sa hangganan, sumisikip ang pulang marka sa aming dibdib. Ipinakita niya ang peklat na hugis pakpak sa ibabaw ng puso. Ginawa kayong bahagi ng pananggalang ng tor. Sila ka nang naglagay niyan. Ginagamit niya ang takot ng baryo upang palakasin ang sumpa. Ikinuwento ni Tianena na may silid sa tuktok ng tor na hindi naabot ng araw. Doon umano nakahiga ang ibabang katawan ng manananggal. Sa silong naman ay nakabaon ang pusong itim na nagpapagalaw sa buong tor. Kailangan nating hatiin ang grupo. Bakit sa bawat masamang lugar, iyon agad ang plano? Sasama ka kay Amihan sa tuktok. Binabawi ko ang reklamo ko. Aakyat sina Kulas at Amihan upang kunin ang ikalawang bahagi ng palawit at bantayan ang tunay na ibabang katawan. Papasok naman sina Elias at Mayumi sa silong upang hanapin ang puso ng sumpa. Bago sila umalis, inilabas ni Amihan ang kampanang buto. Kapag tumunog ito ng 3 beses, pagsamahin ninyo ang 2 palawit. Kapag nabigo, huwag ninyong hayaang magkadikit ang katawan ni Hiraya. Bakit? Kapag nabuo siya habang buhay ang sumpa, wala nang baryong makapipigil sa kanyang gutom. Pumasok sila sa tor bago lumubog ang araw. Paikot ang hagdan, ngunit sa bawat palapag ay tila humahaba ito. Sa mga pader ay nakaukit ang larawan ng 2 magkapatid na unti-unting nagiging mga halimaw. Hindi ba maaaring ilagay na lang sa baba ang mahalagang bagay? Maaari kang bumalik. Hindi. Nagbibigay lang ako ng mungkahi sa gumawa ng tor. Sa ika-5 palapag ay bumuka ang pader at lumabas ang mahahabang kamay na yari sa anino. Hinablot ng isa ang sugatang tagiliran ni Kulas. Itinarak niya ang sibat sa pader, ngunit dumaan lamang ang talim sa usok. Iwinasiwas ni Amihan ang kampanang buto. Sa tunog nito ay naging laman ang mga anino. Tinaga ni Kulas ang unang kamay habang binasag ni Amihan ang mga daliring nakahawak sa kanyang paa. Umakyat sila habang hinahabol ng mga kamay sa hagdan. Sa silong naman ay lumusong sina Elias at Mayumi sa tubig na kulay kalawang. Bawat hakbang ay pinipisil ng mga butong nakabaon sa putik ang kanilang mga paa. Sa dulo ng lagusan ay may pusong kasinlaki ng kalabaw na nakasabit sa mga kadena. Bawat tibok nito ay nagpapabagsak ng alikabok mula sa kisem. Nariyan ang kalahati ng buhay na tinanggap ko upang ikulong si Hiraya. Kapag sinira natin, mamamatay ako. Ngunit maaaring bumalik siyang tao. Hindi iyan ang sinabi mo kanina. Dahil hindi ko alam kung pipiliin mong iligtas ang halimaw na pumatay sa pamilya namin. Lumitaw sa ibabaw ng puso ang mukha ni Lakan Sidla. Napakadali ng pagpili, Elias. Wasakin mo ang puso at patayin si Mayumi. Pagkatapos, sunugin mo ang katawan ni Hiraya. Ano ang makukuha mo? Ang liwanag na gigising kapag pinili mong humatol. Napagtanto ni Elias na isa na naman itong pagsubok na inihanda ng Lakan. Kailangan mong matutong pumatay ng walang pag-aalinlangan.
Hindi mo maililigtas ang iyong ina kung lagi kang naghahanap ng kabutihan sa mga halimaw. Hindi ikaw ang magtuturo sa akin kung sino ang dapat mamatay. Hinampas niya ng bulok ang salamin kung saan lumitaw ang mukha ni Lakan. Nabasag iyon, ngunit biglang bumuka ang mga kadena sa puso. 4 na kadena ang humampas kay Elias. Nasalo niya ang 2, ngunit pumulupot ang isa sa leeg at ang isa sa sugatang balikat. Hinila siya pataas hanggang hindi na sumayad ang mga paa sa lupa. Lumipad si Mayumi at pinutol ang kadena sa leeg niya gamit ang mga kuko. Isang kadena ang tumagos sa kanyang napinsalang pakpak at ipinako siya sa pader. Hanapin mo ang itim na binhi sa loob ng puso. Pinakawalan ni Elias ang unang sinad. Sa ilalim ng makapal na laman ay nakita niya ang binhing hugis buwang nilalamon ng ahas. Itinarak niya ang gulok, ngunit pinigil ng mga kadena ang talim ilang pulgada mula sa binhi. Sa tuktok ng Thor ay narating ni Nakulas at Amihan ang silid na walang bintana. Sa gitna ay nakahiga ang tunay na ibabang katawan ni Hiraya. Hindi ito bulok. Patuloy ang paghinga ng tiyan na para bang natutulog lamang. Sa pusod ay nakabaon ang ikalawang kalahati ng palawit. Hindi ko gustong hawakan yan. Ikaw ang kumuha. Bakit ako? Dahil ako ang may kampana. Sa susunod, ako ang magdadala ng kampana. Hinawakan ni Kulas ang palawit at dahan-dahang hinila. Biglang bumukas ang tiyan at lumabas ang 2 kamay na humawak sa kanyang mga pulso. Sinipa siya ng mga binti at ibinangga sa pader. Tumayo ang ibabang katawan at tumakbo paikot sa silid habang nakabaon pa rin ang palawit. Bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos. Nakikipag-usap ka sa mga binti. Ikaw ang may mas magandang plano. Iwinasiwas ni Amihan ang kampana at natigilan ang katawan. Tumalon si Kulas, yumakap sa magkabilang hita, at sabay silang gumulong sa sahig. Sinikmuraan siya ng tuhod, ngunit hindi siya bumitaw. Hinugot ni Amihan ang palawit mula sa pusod. Umalinggaw ang sigaw ni Hiraya mula sa labas ng Thor. Ibalik ninyo ang katawan ko. Bumagsak mula sa kisame ang manananggal. Tinamaan ng kuko ang braso ni Amihan at nahulog ang kampana. Pumulupot ang mga lamang loob ni Hiraya sa leeg ni Kulas. Hinila siya nito palapit sa mga pangil. Mayumi ang nagsabi ng totoo. Ikaw ang pumatay sa pamilya ninyo. Nanigas ang mukha ni Hiraya. Hindi. Si Mayumi ang pumatay sa kanila. Nabasa namin ang isinulat ng inyong ina. Kasinungalingan. Lalong humigpit ang lamang loob sa leeg ni Kulas. Nagsimulang mamula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan ng hangin. Kinuha ni Amihan ang palawit at itinapat sa mukha ni Hiraya. Kung nagsisinungaling kami, bakit dugo ng ina mo ang nakaukit dito? Sa loob ng palawit ay lumitaw ang alaala ng gabing isinumpa ang magkapatid. Nakita ni Hiraya ang sarili niyang humiwalay ang katawan matapos lunukin ang itim na binhi. Nakita niya ang mga kamay niyang sumugat sa ama at 2 kapatid. Nakita rin niyang hinarang siya ni Mayumi at tinanggap ang kalahati ng sumpa upang mailigtas ang natitirang baryo. Hindi ko naaalala. Kinuha ni Lakan ang alaala mo at pinalitan ng galit. Lumuwag ang lamang loob sa leeg ni Kulas. Ngunit mula sa dibdib ni Hiraya ay bumuka ang tatak ng itim na buwan. Huwag kang maniwala sa kanila. Kapatid mo ang dahilan ng lahat ng paghihirap mo. Tumahimik ka. Pinilit ni Hiraya na kalmutin ang tatak, ngunit bumaon lamang ito ng mas malalim. Nagsimulang kontrolin ng sumpa ang kanyang mga kamay. Muling sumalakay ang mga kuko kay Amihan. Hinarang ni Kulas ang sibat at napunit ang laman sa kanyang hita. Bumagsak siya, ngunit naisalag ang kamay na papatay sana sa dalaga. Kailangan nating pagsamahin ang palawit. Sa silong ay patuloy na nakikipagbuno si Elias sa mga kadena. Isang boses ang bumulong mula sa bato ng liwayway. Elias,
Nanlaki ang kanyang mga mata. Huwag mong sundan ang tinig ko sa bundok. Ina. Nawala ang tinig bago siya makapagtanong. Humigpit ang kadena sa kanyang balikat at kumiskis sa buto. Huwag mong hayaan ang pag-asa na iligaw ka. Ganyan kami niloko ni Lakan. Hindi ko kayo papatayin para lamang makuha ang gusto niya. Hinawakan niya ang kadena at pinakawalan ang ikalawang sinat. Ibalik mo kay Lakan ang sumpang hindi kusang tinanggap. Dumaloy ang gintong liwanag sa kadena patungo sa pusong nakasabit. Umikot pabalik ang itim na dugo at lumabas ang binhi mula sa laman. Hinampas ni Elias ang binhi at nahati iyon sa dalawa. Naputol ang mga kadena at bumagsak ang puso sa tubig. Nakalaya si Mayumi mula sa pader. Hindi pa tapos. Kailangang sumang-ayon si Hiraya na bitawan ang galit. Sabay silang umakyat sa loob ng Tor. Sa tuktok ay hawak ng sumpa si Hiraya at paulit-ulit nitong inihahampas si Kulas sa pader. Itinarak ni Amihan ang kalahating palawit sa sahig upang hindi ito maagaw. Dumating si Mayumi at sinalubong ang kapatid. Nagbanggaan ang dalawang pakpak sa masikip na silid. Kinagat ni Hiraya ang balikat ni Mayumi at pinunit ang sugat hanggang lumitaw ang buto. Tinuhod ni Mayumi ang putol na baywang ng kapatid at ibinangga ito sa kisam. Bumagsak ang manananggal sa tabi ng sariling mga binti. Sinunggaban niya ang katawan, ngunit humarang si Elias. Akin iyan. Totoo. Ngunit kapag kinuha mo habang buhay ang sumpa, hindi ka na muling magiging tao. Hindi na ako tao mula nang pabayaan ako ng kapatid ko. Hindi kita pinabayaan. Araw-araw kitang hinanap kahit ako ang gusto mong patayin. Bakit mo itinago sa akin ang katotohanan? Dahil galit ako. Dahil nang makita kong patay ang pamilya natin, gusto kong mabulok kang nag-iisa sa Tor. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mayumi. Pinrotektahan ko ang baryo, ngunit hindi kita pinatawad. Ako ang pumatay sa kanila. Ang sumpa ang kumontrol sa iyo. Ngunit ako ang tumanggap sa binhi. Umalinggaw ang tinig ni Lakan mula sa mga pader. Patayin niyo ang isa't isa. Iyan lamang ang katapusang nararapat sa mga halimaw. Hindi ikaw ang magpapasya sa katapusan nila. Kinuha ni Nakulas at Amihan ang dalawang kalahati ng palawit. Pinagdikit nila ang mga iyon at nabuo ang isang ibong may dalawang pakpak. Tumulog ng 3 beses ang kampanang buto. Sa unang tunog ay bumuka ang lahat ng bintana ng Tor. Sa ikalawa ay tumagos ang liwanag ng papasikat na araw. Sa ikatlo ay umangat mula sa sahig ang tunay na katawan ni Hiraya. Pinakawalan ni Elias ang ikalawang sinag at ibinalik sa magkapatid ang mga bahaging kinuha ng sumpa. Bumalik kay Hiraya ang kanyang mga binti. Nawala naman sa katawan ni Mayumi ang mga pakpak at maitim na kuko. Ngunit hindi agad nawala ang tatak ng itim na buwan. Mula rito ay lumabas ang aninong hugis ahas at pumulupot sa kanilang mga leg. Sabay na nalagutan ng hininga ang magkapatid. Kailangan nilang bitawan ang sumpa ng kusa. Hiraya, pinatatawad kita. Hindi ko karapat-dapat. Hindi ko sinabi para burahin ang ginawa mo. Sinabi ko upang hindi na tayo kontrolin ng gabing iyon. Hinawakan ni Hiraya ang kamay ng kapatid. Pinatatawad din kita sa pagtatago ng katotohanan. At haharapin ko ang kasalanang hindi ko kayang maalala, ngunit ginawa ng mga kamay ko. Nabasag ang tatak ng itim na buwan sa kanilang dibdib. Sumigaw ang anino ng ahas at sinunog ng sikat ng araw. Nayanig ang buong Tor. Nabiyak ang sahig at nagsimulang bumagsak ang mga bato. Magandang panahon ba ito para magyakapan? Tumakbo kayo. Binuhat ni Elias si Hiraya habang inalalayan ni Amihan si Mayumi. Tumakbo si Kulas sa hagdan kahit dumudugo ang hita. Isang malaking bato ang bumagsak sa harapan niya. Sana talaga inilagay nila sa baba ang mahalagang bagay.
Tumalon silang lahat mula sa ikalawang palapag patungo sa bubong ng kalapit na bahay. Ilang sandali matapos silang makalayo ay gumuho ang Thor. Kasabay nito ay nawala ang pulang marka sa dibdib ng mga taga-bantayan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakalabas sila sa hangganan ng baryo ng walang sakit. Nang tuluyang sumikat ang araw, sina Mayumi at Hiraya ay kapwa naging mga babaeng mahigit 50 taong gulang. Bumalik sa kanila ang mga taong lumipas habang pinipigil ng sumpa ang pagtanda. Bakit parang mas matanda ako sa iyo? Dahil mas matigas ang ulo mo. Magkapatid nga sila. Ibinalik ni na Elias ang magkapatid sa baryo hangin-hangin. Sa harap ng mga taga-baryo ay inamin ni Hiraya ang nangyari sa kanilang pamilya. Hindi ko hinihinging kalimutan ninyo ang mga namatay. Handa akong tumulong sa bawat pamilyang nasaktan ng sumpa ko. Hindi madaling ibalik ang tiwala. Ngunit hindi rin namin maaaring parusahan kayo habang buhay sa kasalanang ginamit ng ibang nilalang upang alipinin kayo. Nanatili sa baryo ang magkapatid upang sirain ang natitirang mga tapayan at pagalingin ang mga lupang nalaso ng ritual. Ibinigay nila kay Elias ang pinagdikit na palawit. Nang ilapat iyon sa mapa ng mga ugat, lumitaw ang isang bagong daan patungo sa hilagang kabundukan. Hindi ito susi. Isa itong pananda sa lugar na pinagtataguan ng susunod na bantay. May mensahe ba? Kapag malakas ang tunog ng pakpak, malayo ang nilalang. Kapag mahina, malapit. At kapag walang tunog? Mula sa kalangitan ay may narinig silang napakalakas na pagaspas. Wakwak. Malayo pa. Ngunit sinusundan na kayo. Kinagabihan ay umakyat ang tatlong manlalakbay sa hilagang kabundukan. Habang lumalakas ang pagaspas ay lalo nilang inakalang lumalayo ang wakwak. Pagsapit ng hating gabi ay biglang tumahimik ang buong paligid. Walang kuliglig, hangin o paggalaw ng dahon. Kapag walang tunog, ibig sabihin ba ay wala na siya? Hindi. Itinaas ni Elias ang mukha. Sa ibabaw nila ay nakalutang ang wakwak, halos dumadampi na ang mga kuko sa kanyang ulo. Tumakbo silang tatlo at pumasok sa unang bahay na nakita nila sa gilid ng bundok. Isinara ni Kulas ang pinto habang kinakaladkad ng mga kuko ang bubong. Kahit isang gabi lang, gusto kong normal na ibon ang makita. Mula sa ilalim ng sahig ay may gumalaw. Isang mahaba at maitim na dila ang sumingit sa pagitan ng mga kawayan at pumulupot sa bukong-bukong ni Kulas. Nahanap ko na ang anak ni Rosa. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa kwento ni Mayumi at Hiraya, nakita nating ang katotohanan ay hindi laging sapat upang mawala agad ang galit. Ang pagpapatawad ay hindi pagbura sa kasalanan, ito ay pagpiling huwag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ang bawat susunod na araw. Natutuhan din nating kailangang harapin ang pananagutan kahit may ibang gumamit sa ating takot o kahinaan. Maaaring maunawaan kung bakit nagkamali ang isang tao, ngunit kailangan pa rin niyang tumulong upang maituwid ang pinsalang iniwan niya. At tulad ng pinili ni Elias, hindi lahat ng sumpa ay kailangang tapusin sa pamamagitan ng pagpatay. May mga pagkakataong mas mahirap, ngunit mas makabuluhan, ang hanapin ang natitirang pagkatao sa loob ng tinatawag nating halimaw. Sa susunod na kabanata, haharapin nina Elias, Kulas, at Amihan ang wakwak na ang tunog ng pakpak ay kabaligtaran ng tunay nitong layo bago nila labanan ang tiktik na kayang pumatay mula sa ilalim ng sahig. At bakit kilala ng tiktik ang pangalan ni Rosa? Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong mabilis maniwala sa unang kwentong naririnig at mahilig tumingin sa kalangitan kapag may pakpak na dumaraan. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kapag narinig ninyong palakas ng palakas ang pagaspa sa labas, huwag kayong matuwa. Baka kaya ito lumalakas ay dahil nakadapo na ang wakwak sa bubong, habang naghihintay ang dila ng tiktik sa ilalim ng inyong higaan.